Yan, inspiration ko, basher ko yan. Uy, huwag mong isali. What do you call that, bro? What do you call that? Tapos babas ko pa kami. Naiyak na tuloy ako. Ikaw ah. Hindi na, wala akong pakialam sa mga basher. Bahala kayo. Yung papa ko, inspiration ko yan. Correct. Yan yung pinaka-biggest inspiration ko. Kahit gusto kong sumuko ito gusto ko Itong pinili ko Alam to ng mga grupo ko na umabot kami sa baranggayan. Oh. So, good day everyone. We're doing a small podcast here. And today may dakita special guest from Tuluyaw. So inihiya inusahiya nga content creator din hiya Burawin, and iti mga content is more about actions, drama. So now hiya it creator, hiya admin, founder Facebook page nga Aton Nibay. So papakilala ko na hiyo Arvin Avila from Aton Nibay. Yes sir. So, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon. Magandang araw o anong mga oras nyo to pinapanood na video na to. So, shout out kay Kuya Puds. So, thank you Kuya Puds sa pag-imbita sa podcast mo. Okay. So, today, ang gagawin namin is, of course, this is a small podcast. Magtatanong kami and sasagutin niya. And tatagalugin lang po namin para sa ibang naming mga viewers dyan na sa ibang dako ng Pilipinas is maintindihan po nila. So pasensyahan nyo na kung baka maingay, naririnig sa likod yung motor kasi nasa labas nasa highway kami. Actually that's totally highway. Basta nandito kami sa may daanan ng mga sasakyan. So kumusta Arvin? Ito, muling nagbabalik. Muling nagbabalik ang ating makakanitan. Yes. Bakit ano ba nangyari? Kasi alam ko, 'di ba, pumunta ka na Manila. Anong nangyari? Anong nangyari sa grupo? Sa ngayon, kung napapansin nyo, kung sa mga followers namin, so sa mga nanonood sa amin, sa mga followers namin na wala kaming mga upload na magkakasama, minsan ako lang, tapos minsan lang nakapag-upload, hindi ko pa nakakausap yung ibang kagrupo ko. Simula nung dumating ako dito sa Burawin, nung bumalik ako. So, by the way, paano ka nagsimula sa pagbablog? Simula way back to 2000, yung pandemic, ano ba 'yan? 2020 ba 'yan? Oh, 2020. Pandemic. Oo, 'yun. Yung pandemic, kami yan si Rayban, yan si Reynan, yung original muna, si Rayban, James, yung kapatid niya, si Carlo, pero yung Carlo Lianto, yung kababata ko din. Tapos marami pa, hindi ko na babanggitin yung iba. No, may pinapanood kami. Kung alam nyo yung Maasinta Vines. Oo. Yung Saan yun? Yung mga Bisaya, di ba? Oo, Bisaya. Yun ang palagi pinapanood namin. Parang nainganyo kami na kung gumawa gaya tayo din nito. Oo. Tapos dito parang wala dito, parang dito sa Burawin parang wala pang nakakagawa nito. So yun, naisip namin gumawa kami ng page, buo kami ng grupo. Tapos yung first skit din namin na content, parang on the spot din yun. Di ko din alam kung walang plano-plano, diretsuhan agad. Sabi ko na tara, shooting tayo. Shoot agad. Kung sino yung nakasama, may mga original talaga yun May sinulat ako na yun talaga yung magiging kagrupo ko. Pero ang problema hindi dumating. So, Iba yung dumating, iba yung nakapunta, iba yung nakasali doon. Kaya yun, na buo yung Aton Nibay. pero yung mga hindi nakapunta, nakasali pa rin sa ibang mo? Hindi na. So Hindi na nakasali, hindi na okay. nakasali. So, next question. Ano yung pinakauna mong viral na video at saka kamusta yung experience? Di ba meron kang viral ng mga ginawa mong video noon. Tapos ano yung experience yung feeling na nag-viral ka ba? Meron yun yung hindi ko na maalala kasi una pa yun Pero ngayon dinilit ko talaga yun. Umabot kasi yun ng lagpas malapit na mag 1 million yun. Uy, Oo, malapit na mag 1 million yun. Ang problema, yung na-monetize kami, lumabas yung mga issue, yung mga copyright, ayun lang. mga violation. Hindi naman yan pwede na ganyanin mo na, baka maapektuhan yung page mo. Correct. Kahit malaki yung views,
Sinacrifice ko na lang. Tapos yung feeling na nag-viral yung video hindi ko ma-explain. Parang gawa-gawa ka lang yung video, tapos marami nakapansin. Tapos yun yung mga may nakakakilala na sa'yo, yung sa daanan. Tatawag na. Tatawagin ka. Oy, boss! Tatawa ka na lang din. Minsan nga, nahihiya ka Meron nga yun na maulan. Tapos, isang grupo sila, may babae. Diyan sila sa labas, diyan sa may likod ng simbahan. Maulan yun Tapos, tinawag ako. Gusto magpa-picture. Ang problema, maulan Tapos, may pupuntahan pa ako. Hindi ko na sipot. Tapos, nag-chat din sa page na snub ka daw. Yun lang. Hingi ako pasensya. Ako may punta. So, ano yung pinaka, malaking hamon sa isang vlogger? Malaking hamon? Sa iba ito. Kaming mga content creator, kung inaakala nyo, kapag mag-vlog kami, pira agad. Yes. Hindi yan. Kung alam nyo lang kung anong hirap ng isang content creator. Correct. Kung isa kang content creator, hindi pira yung habol mo dapat, di ba? Kasi kung gusto mo talagang mapatawa, gagawin mo. Kasi kahit nga walang earnings, meron nga tayong mga video na nagbabiral nga din konti lang yung earnings. Correct. Pero kung mahal mo talaga, nasa puso mo na magpatawa, bigay mo talaga. Kung fashion mo yan, pagpatuloy mo. Tama. Ganyan kami. Hindi lahat ng content creator masabi na paldo agad. Isang vlogger yan. Kasi ngayon, akala nila, maraming pera. Oo. So actually, na ko rin naman yung mo kasi sa akin at my end, may point na may nanghihingi sa akin sa page, nag-message. Wala rin naman ako maibigay kasi hindi naman kagaya ng iba na talagang millions na yung kinikita kahit kinikita. na So may point ba na gusto mo nang sumuko ng pagbabloging? Meron. Balik na naman tayo doon sa Sige una. lang. Okay lang. Nagsimula kami nung pandemic, tapos naudlot. 2 years kaming nag-stop sa pagbabloging. Nagkanya-kanya na kami, may face-to-face class na, may kanya-kanya ng natupag. Yun. Tapos ngayong 2023, nagbalik kami. Tapos dyan, marami talaga yung hamon na dumating sa amin. Minsan nga, alam to ng mga grupo ko na umabot kami sa baranggayan. Umabot kami sa baranggayan. Pero hindi ko na i-mention Basta umabot kami sa baranggayan. Marami na nagsasabi na wala kayong mapapala dyan. Yun ang pinaka dyan. Na kung waray, nagpipinakamaraw, Marayaw. Karawod. Yun. Pipinakarawod lang kuno kamo. Wala kayong mapapatunguhan dyan. Sabi ko, kahit anong sabihin nila, kung ako lang, gusto ko nang sumuko. Pero kahit gusto ko nang sumuko, ito gusto ko itong pinili ko Tsaka meron din mga followers na hinahanap ka hinahanap ka, basta na, di ba? Parang na namomotivate ka. Meron nga doon sa Manila nagalit na nga shout out sa'yo nag-comment o nag-message dun sa page niya, ba't wala ka nang upload? Sorry. Sorry na. Minsan yung lolo mo nagpa-Dubai. So ito, sinong pinakamalaking inspiration mo sa content creation? Inspiration mo sa paggagawa? Gagawa ng mga content. Inspiration. Sino ba? Baka magalit jowa mo, hindi mo Hindi yan, inspiration ko, basher ko yan. Uy, huwag mong isali. Sorry. Sige. Actually, may point din naman minsan. Inspiration ko, parang sa pagbabloging ba? Parang, di ba mayroon din tayo mga pangarap. Tapos, kaya ako nagpupursige na mag-vlog. Kahit naman hindi maging sikat, basta kahit paano, mayroon tayo maibigay. Yung papa ko, inspiration ko yan. Correct. Yan yung pinaka-biggest inspiration ko. Belated happy birthday pala. Birthday niya kahapon kahapon. Kaya pala nagsabi ka kahapon. Di mo na sinabi So ito, paano ka nag-iisip ng content? Paano? Kagaya niyan, minsan bigla-bigla nagbabago yung
Minsan patawa, minsan biglang action. Paano ka nag-iisip ng content? Wala, kung anong maisip ko. Sa katulad ng, meron lang akong bagay na kukunin. Pag yan, mga, ito, sapatos, sample, sapatos. Sapatos, gagawan ko yan ng skit. Oo. Gagawan ko yan ng Script, istorya. oo. Kung ganahan naman ako, kasi wala naman akong kuan eh. Wala naman akong magsulat ako ng script. Wala ako niyan eh. Oo. On the spot talaga ako Oo. magbigay ng script. Kung anong maisip ko, yun talaga ibubuga ko. Ayan, alam yan eh, Kuya Pods. Oo, kasi Alam yan, Kuya Pods. testing ko yan. On the spot talaga ako biglang action. Oo. Di mo So- na alam kung ikaw na bahala mag-deliver ng lines mo. Basta ibibigay ko lang lines mo. Eh, ganito. Hindi naman mahaba. Parang hanggang saan yung kaya mo. Kaya mo. What do you call that? Wow. What do you call that? English. English yun. Parang hanggang saan lang ba? Oo, Yung kung kaya mo na limit. ibigay, Oo. yung script. Ang video yung pinagmamalaki mo. Uy, yun! Yung video na pinagmamalaki ko, yung nakagawa ako ng action series. Nice, yun. Sangdugo. Yun Ayun, talaga. oo. Eh, hindi ko alam na aabot yun ng episode 10. Yung alam ko lang, isa lang yun eh. Tapos, nakita ko eh, may last part doon na yung patapos na yung video na parang bitin ba. May nagsabi na bitin. O, ginawa ko ng episode. Marami din nakasali doon. Tapos Sana ito, ako doon. isa President. to, Mr. President. Yun talaga yung pinagmamalaki, nakagawa ako ng isang action series ba. Malay mo. Na, Very soon. ano to, na Di mo akalain. content. Oh, di mo ko akalain na magagawa mo. Actually, to be honest guys, ito si Arvin, parang may ano to eh, may pagka-director to, wannabe. I know very very soon kung magiging ano niya yung career niya sa pagiging director kasi magaling talaga siya. Marunong siyang kung saan yung camera, kung ano yung susunod, kung saan ka angle. Ayun, di ko alam kung naririnig to. Kung saan ka angle, kung ano ang susunod na part. Alam niya yung algorithm. So, sana, let's see soon. Balay natin, nasa Viva Max na siya. Hindi, action. May ibang action pala yun. Okay. Ito, next question natin. May content ka ba na pinagsisihan mong i-post? Meron. Ano yun? Doon ako nagkaroon ng, anong tawag doon? Basher. Yung risk ba? Ah, Yung violation na risk. oo. Alam mo yun? Oh, syempre. Nagkaroon ako nung may ginawa ako na reels lang yun eh. Gawa ko Parang alam ko na yun. Encantadia, brilyante. Ay, ganun. Oo, brilyante. Parang yung sabi doon kay Mita, ka ba ng isang tao, parang date trip. Ah, ganun. Threat. Oo. Oh. Kaya sabi ko doon eh, kapag ayaw niya na sa akin, o kapag napunta siya sa iba, Oo. mawala na lang siya. Brilyante kasi yun. Oo. Brilyante na nga po, inutusan kita kapag nawala siya. Oo. Parang ganun ba? Ayun. Parang ganun. Yun, rest talaga. Tapos, meron pa yun. Hindi naman content. Report lang ang account. Yun lang. Hindi naman natin may pero anong ginawa mo? Dinilit mo? Or... dinilit ko. Dinilit ko. Pero naging healthy na ulit yung ano mo? Oo, naging healthy na naman. So ito yun, medyo ano na tayo, medyo malapit naman na. Tsaka itong questions na to, itong karaniwan talaga na tinatanong sa mga content creator. So paano mo i-handle yung mga bashers at negative comments? Sa mga basher, Sa mga negative comments natin. marami na akong nakasalamuhan ng mga basher. Nakikita ko pa nga eh. Harap-harapan pa nga eh. Wala na. Bahala kayo. Kami gagawin namin yung part namin. Gagawin namin kung anong gusto namin. Kayo gawin nyo kung anong gusto nyo. Bash kami. Sige, gawin nyo. Pero wag lang yung No touching. hindi yung parang sobra na ba? Oo. Na alam naman natin na hindi naman totoo. Oo. Tapos wala akong pakialam sa mga basher. Bahala kayo. Kasi totoo talaga ang bashers, to be honest, kahit na anong paliwanag mo, kahit anong gawin mong mabuti or maganda, Yung mali. mali at saka hindi talaga sila makikinig sa'yo. Basher, hate na hate ka talaga nila. So, yun ang ginagawa. Actually ako, sasagutin ko na lang din to. Ako ginagawa ko, block. Binablock na lang. Or else, minsan, inahayaan ko na lang din. Okay, sige. Pero minsan talaga kailangan namin i-adapt eh. Pero minsan, pag mga medyo binablock ko na.
Ganun. Meron akong sasabihin sa'yo. Sige. Yung, naalala mo yung doon sa may falls, yung may nagbash. Sa ano? Yung ano. Ayan, nakita kami. Oh. Doon. Sa Maynila. Tapos, Nakita kayo oo, nagkita kami. Pinindo niya na ganun. Explain ko naman sa kanya. Sabi niya, hindi ko naman alam eh. Mm. Bago ka sana mga ganun, nagtanong ka muna. Correct. Nagtanong Nag-clarify ka muna. ba? Shout out sa'yo. Nasa ka man, diyan ka na lang. Di mo makikita ang video na to. Ito, anong pinaka-memorable mo na message na natanggap from followers? Yung gumawa ko ng parang documentary doon sa amin yung Dahora. Yun ba yung bell? Yung Dahora ba? Dahora. Yung mataas. Oo. Gumawa ko ng documentary nun tapos may tingin ganyan na proud ba? Oh, proud nice. sila Oo, galing. na ano to na Na-feature yun. Na-feature yun. May kasi nagsabi sa akin, yung alam ko papa ko nagsabi na kapag yung mga pag narinig mo yung mga salita ng mga tao ba na papahiya ka lang daw sa lugar natin, wala kayong mapapatunguhan. Pero sabi ng papa ko na kung anong gusto mo ipagpatuloy mo. Yan. Pagpatuloy mo lang. Tapos wag kang mag-intindi lang, pabayaan mo na lang, Correct. hayaan mo na Totoo yan. Actually, parents talaga natin yung number one fan natin. Ano? So, next question tayo. Paano ka nakikipag-connect sa supporters mo? Naiyak. Okay, that was good. Okay talaga. Mas maganda kasi niiyak mo yan. Di ba? It's okay. Ilang yan. Hindi, yan na. Ngayon ko lang tayo mabubuhos eh. Mahirap talaga. Ako, hindi na ako nagsasalita. Kung ano mang binabas nila sa akin, hindi na ako nagsasalita. Pinapabayaan ko na lang. Ginagawa ko na lang kung anong tama. Hindi lang ba tayo makatapak ng ibang tao? Correct. Mahirap talaga. Sa mga nagsabi dyan na madali yung ginagawa namin, hindi madali yung ginagawa namin. Totoo yan. Hindi nga namin alam, hindi na namin maintindihan ng sarili namin kung bakit ginagawa namin to. Oo. Tapos ibabash niyo pa kami. Naiyak na tuloy ako. Ikaw So, yun nga. Ito, kadalasan na tinatanong sa atin, totoo ba na madaling kumita bilang vlogger? Kumita yung tingin. Pero yung kumita ng ganon, hindi. Walay. Umabot, meron nga eh. Viral ka na nga. Umabot ng 100,000 yung views mo. Tapos yung earnings mo, minsan lang cents. Ganon. Actually, ako, aminin ko na sa inyo meron akong video na viral na 8 million views. Actually, kung i-total mo, 9 million views siya. Kasi pag nag-viral ka ng isang video, syempre, check nila yun. So, nagkaka-earnings yun. So, alam mo yung 9 million views ko na yun is umabot lang ng $8. Yun na lang. Imagine that, $8 lang binigay sa akin. So, yun, hindi madali ang dito. Hindi madali. So, yung iba, akala nila, madaling kumita. No. So, sige, try nyo. Try nyo lang pumasok. Try nyo. Yun ang gusto ko sabihin nyo din eh. Try nyo try nyo kung anong ginagawa namin para malaman nyo ba. So next question tayo. Okay. Ito. Ano ang hindi alam ng karamihan tungkol sa buhay ni Arvin bilang isang vlogger? Ito, medyo to. Ano yung mga hindi nila alam? Or kahit ako. Por, may buhos kita yan, Por. May buhos. Hindi, wala naman. Kung anong nakikita nyo sa camera, ganun din naman ako sa personal. Mas kulukoy pa talaga. Mas kulukoy pa talaga ako. Kapag magkita-kita tayo, salpukan tayo agad. Ano? Charot lang, charot ha. Charot. Charot lang. Hindi naman, simple lang naman. Hindi naman ako palaway. Bait naman ako. Tapos, yung hindi nyo lang alam, sobrang gwapo ko. Wala lang ngipin. Yun lang. Paano pa kaya? Paano pa kayo humingipin na? So ito next question. Paano mo binabalance yung personal life mo at saka sa online life mo?
Medyo maano din yun. Kasi dati ba nag-aaral ka, tapos biglang may mayroon ka. Yun nga, may nagsabi sa akin kung kaya ko ba pagsabayin yan. Sabi ko naman na kung may time, kaya naman. Kahit mawala na ako ng oras para sa sarili ko, mapagpatuloy lang natin yung vlogging ba. Kasi ayaw ko talaga ma-stop yun eh. Yun kahit nga ngayon eh. Hindi na ako nakapag-upload na magkasama kami. Tapos parang yan na parang hanap mo ba yung magkakasama kayo, gagawa kayo ng yung banding. content. Oo, yung banding talaga. Pero sana sa susunod na mga video na i-upload ko, magkasama na kami. Lahat. Basta, yun na yun. So ito, anong payo mo sa mga gustong pumasok sa vlogging for money? For money. Oo. Akala natin nila yung parang madali nag-vlog ka para sa pera lang. Para sa mga gustong pumasok sa tawag dito, social industry. Wow, social industry yard. Para kung sinong gustong pumasok sa pagba-vlogging, ito lang mapapayo ko sa inyo. Tatagan nyo loob nyo, habaan nyo pasensya nyo. Correct. Tapos hindi naman yan sa isang video nyo magpo-post kayo viral agad. Lang. So may pera Hindi agad, yan. wala. Oo, wala. Kailangan mahaba pasensya nyo, tapos effort din. Correct. Oh, effort din. Kasi yun ang binabase ng mga tao ngayon eh. Yung effort, tapos kung paano ka magdala din Correct. ng mga audience. Yung mga content din na madadala mo talaga, yung pasok, yung madadala mo yung audience na unang tingin pa lang, mayroon na siyang iba. Sakit. Anong pinakamahalagang lesson na natutunan mo sa pagbablog? Yung maraming nagbago sa buhay ko nung nagbablog ako. Na yung dati hiyain talaga ako sa camera. Ayaw ko talaga magpakita sa camera. Pero nung nagsimula ako mag-vlog, wala lumabas na yung tunay na kulay. Kulukoy pala tayo eh. Oo, kulukoy tayo. Maraming nagbago sa buhay ko simula nang nag-vlog ako. Marami ako nakasalamuha. Ito si Kuya Pods. At saka soon, mga content May creator. mga content creator. Shoutout pala sa mga content creator dyan. Grabe. Ba't kayo di pumunta dito? Dahil sige lang, okay lang. Pag natin yan sila, mayroong araw din. So ito, last question na to. Ano ang payo mo sa mga baguhan? Sa mga baguhan na Content creator. content creator. Ipagpatuloy nyo lang yan. Kung passion nyo talaga gumawa ng ganyan, ng mga content, pagpatuloy nyo lang yan. Huwag kayong magpa-apekto sa mga kung ano man sinasabi ng iba. Kung anong gusto mo, kung anong gusto ng puso mo, kung anong gusto ng isipan mo, ipagpatuloy mo lang yan. Hindi naman hindi madali, mahirap, pero may kapalit naman din yan. Sa huling araw. Tama. Sa katapusan baka makasahod ka na. Oh, very. So, yun, maraming salamat kay Arvin, the founder and content creator ng Tony Bay, taga Tuluyaw, Burawin, Leyte. So, baka gusto mong i-promote yung page mo. And message mo na rin sa Guys, mga sa mga followers, tsaka sa mga nanonood ngayon. Sa hindi din namin mga followers, paki-follow din sa aming page, Aton Inibay, Tuluyaw Biners, at tsaka kay Kuya Pods din, Yan. na road to 40 na ha. Road to 40 na. So, yun lang at maraming salamat Kuya Pods sa pag-imbita dito sa podcast mo. At that's it. So, maraming salamat guys. Thank you sa panonood. Ciao.